hapon natong tanan. This afternoon, atong ipadayon mga igsoon, people in the New Testament, ika 147. Ubay-ubay na gyud ta og naisgutan nga mga katawhan sa New Testament. Daghan pa ni sila mga kaigsunan. Naapata sa letter M. Letter M. Humanan nato gisgutan si Martha. Ang sunod nato isgutan mga kaigsunan, ang the life of Mary, the mother of Jesus, part number 1. Let's all stand. Mag-ampo ta. Most gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for this opportunity to learn about the life of Mary. And I pray, dear God, that you will bless us with your wisdom. Allow us, oh God, to understand how did you use Mary to become a channel of this wonderful blessing nga napalusot nimo, Lord, ang kaluwasan para namo nga mga makasasala. And I pray that you will bless each and every one, O God, to learn another principle. Kabahin, Lord, sa imuhang pagpili sa mga gamito nimo. Because we believe, dear Lord, nga naagyoy makatunan namo nganong si Mary man ang imong napili. Salamat kay Lord, and please use me once again to deliver your message according to your will. This is for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The life of Mary, the mother of Jesus. Daghan man ni silang Mary, kani the mother of Jesus, ang atong kwan. But it doesn't mean he is the mother of God. Ang gitudlo sa kalibutan, Mary, the mother of God. God has no mother. Walay inahan ang Ginoo. So naay God the Father, naay God the Son, naay God the Holy Spirit, but there is no God the Mother. Ang gisulti sa Bible is only Holy Trinity. Dili quartet. Trinity ra. And so as we, kay kung imo nang i-appeal si Mary, we are created in His likeness, in His image. Kita tulo sa takabahin. Body, soul, and spirit. According to the Bible, naapon na record. These three agree in one. Dili pwede nga nibuwag ang imong kalag, kay lahi ang gibuhat sa imuhang espiritu, ug lahi pod ang gibuhat sa imong lawas. Nag-agrihay nyo na sila. Dili pwede nga mabuwag. Pero sa dihang na nisud ang sala sa kalibutan, napaong ang espirituhanong kinabuhi, which is the connection to the Lord. So mo na'y giluwas, mo na'y reason nganong si Christ gipakatao para iyang ibalik sa katawhan nga iyang gibuhat ang balaang espiritu, iyang gipapuyo nato para buhion og balik ang atong espirituhanong side sa kinabuhi. Kay ang nahitabo ron pagkamatay na sa atong espirituhanong kinabuhi tungod sa disobedience ni Adam and Eve, body and soul naman lang. Body and soul. So namatay si spirit side. Nga maoy mo dana to didto sa langit inigabot sa kamatayon, naputol na siya. Mao na ikamatay sa tao, wala na tay connection dito sa langit, diretso sa impierno, inigabot sa kamatayon. Nagpasalamat ba mo nga nakadawat mo ni Kristo? Amen. Nagpasalamat ba mo nga naay Maria nga nagamit ang Ginoo? Amen. O dili ra tataman mo abiba ni Maria. Dili nga hantod na ato na lang siyang ampuan mga igsoon nga ato i-consider that she is part of the Godhead. Kay matud pa sa ilang teaching nga maupay gituhuan nato sa una, muagi magyug ka sa inahan sa di pa ka muagi sa anak. Kay murag bali no kung ato tinud-on gyud ba? Muagi ka sa anak para makaadto ka sa ginikanan. So, kani si Mary mga kaigsunan, nindot kaayo ang hiyas niya. The reason why God chose Mary. So number 1, chosen in purity. Gitudluan sad ta to stay pure. Young people, paminaw mo.
Stay pure. Dili man pasabot para basin mapilian pa ka inig mamili na sad ang Ginoo nga wa na human na. But God wanted us to stay pure. Sa atong pagtuo, we need to stay pure. Dili nga hansaka na nimo bisag unsa diha nga mga pagtuo, mistiso na imo pagtuo, mura kag Baptist nga kustal nga Adventist nga di masabtan. No? O sa kwan pa, daghan kay kag nahibaw-an, halos tanan nahibaw-an nimo pero master of none. Mga igsoon sa pagtuo mausad. Dili maguna siya mao. Dapat stick to one ka when it comes to spiritual side. Ang atong tuhuan, ang unsa ra gisulti sa Ginoo sa Bible. Dili na ta mutuoan ang unsa gisulti anang uban diha. Amen? Purity is very important. Now, kani sa life ni Mary, mga kaigsunan, nakita sa Ginoo nga siya pure. Dili ra baya siya mo'y babae nga kaliwatan sa iyang pinili. Nga nalinya dito kang David pa, no? Kang Abraham, ngadto kang David, nalinya ba? Dili ra baya si Mary, pero nganong si Mary man jud? Because Mary was pure. Kinahanglan man virgin birth. Letter A, her character. Mary was a virgin, living a life of purity and devotion. Pangutana, na siya uyab aning panahon na wala? No, pero si Joseph, di gyud kagunit, kamot. Si Joseph, di gyud kagakos. Si Joseph, di gyud kasikit-sikit. Si Joseph, dili gyud ka stay with Mary alone. Ingon ana kay, how can you keep your purity kung imo nang butang sa bungaw ang imong purity? Time pa naminaw mo. Dili siya safe, mga igsoon. So si Mary naa siya'y boyfriend naman niya si Joseph ani panahon na, pero dili na boyfriend ang tawag, girlfriend, fiancé. Kay minyuono naman sila. Aning panahon na minyuono na sila. So Luke chapter 1 verse number 27. Luke 1:27. Ingon diri sa Bible, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. So naa na siya partner. Pero wa siya nagpahilabot ni Joseph. Maunay nakanindot. So, di sa ta makaingon ba nga mo di gidali-dali na sa Ginoo kay hapit na magminyo si Mary. Ang Ginoo kamaugid siya manayming, mga kaigsuonan. Tungod kay kung dili si Mary na ay kanang Paris na ba naanay kanabitaw napilian, lisura niya, inig kamabdos na niya, dako man ang kaulaw kung mamabdos ka nga wa kay bana. Di ba? So, klaro kayo, gi-state gyud to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name, gibalik-balik yun, no? And the virgin's name was Mary. So, atong kumustahon ng atong mga bisan lalaki, pwede dili na virgin. Kung ikaw Kristohanon ka and you know na ikaw Kristohanon ka, keep your purity at all cost. Keep your purity at all cost. Kay mo nga no, the experience of doing something like what married people do will hunt you. If you are not married, will hunt you. Bisag niabot na kas kaminyoon. Kana nga mistake, mga igsoon, something that you will really regret nganong imo nang gibuhat beforehand. Losing your purity before marriage.
malalaki man o mababae man. Kaya panaminaw ta ni? Because that is what Satan will use in order to destroy your life. Tanawa tong construction worker, unsa may reason nganong iyang suhulag 5 pesos ang 7 years old ba to? Itong bagong balita ba? O 5 years old ba to? 7 years old ba to? Murag 7 man tingali? Gisuhulan niya og 5 para iyang imolestya. Unsa may reason? Watching dirty pictures. Oh, magkuan man na, mao man nay mahitabo. Kung naa ka sa sayop nga panahon, imong gipa-destroy imong purity, mao gyud nay mo pop up sa imong unahuna ug mao gyud nay gusto nimo buhaton, it will hunt you down. Hangtod na sa panahon nga ikaw minyo na. I-hunt ka ana, lisod kaayo, hunongon, lisod kaayo likayan. Time pa nakasabot mo. So mo nay musunog sa imuhang kaibog. Then you want to do it. Awa na, sa utok pa lang na-lose na nimo imong purity. Mary was absolutely pure. Maunang napili siya sa Ginoo, mga igsoon. So, atong iabot diri sa spiritual side. The reason why only few believers mapili sa Ginoo to do a very special task sa ministry. Intriguhan og kalag. Because your soul, your spiritual life is pure. Wala kay mga lain nga mga doktrina nga imong gidawat nga mapuison ang kalag nga iintrigo sa Ginoo nimo. Mo na kita mag-careful gyud ta mga igsoon kay dili ra man ni physical baya. Ang giingon sa Bible sa espirituhan ng kinabuhi, we need to be single. Usara ang atong tuhuan, usara atong tan-awon, maura gyud ang Ginoo nga tinuod nga Ginoo mga igsoon. Dili ka nang nagpaka-Ginoo diha. Mo na dira nato libugon ning atong utok. We need to be pure spiritually and physically. Ay pa, nagkasabot mo? Sa physical side po, nindo taoy kung panalitan ba panahon sa kami niyon, diha na nimo masurrender ang imong purity. Mo na exciting kaayo nga kami niyon. Mababay og malalaki, bahala na kung di ka kamao mo kiss. Importante ba na sa kasal nga kamao ka mo kiss? May uban nga inigan, you may now kiss the bride. Kuan pa uuo pa. Doy. Perti na ninyong panago. Unya pa uaw pa ka. Unya pa di pa kamao. Kana tinuod gyud, keep your purity. Kay daghan kay kung nakita mga igsuon nga mga couple nga na-destroy ang ilang purity ba, lisod kaayo ang life. Lisod kaayo gyud. Naagi mga aberyan, ano gyud na ups and down daan ang kinabuhi. Unya mapun-an pa sa mga mistakes nga gibuhat. Mao na nga mas bugat na siya. Labi na nga dili nimo makaya ang pag-overcome sa mga barriers, sa mga pwedeng gamiton sa yawa para i-disturb ang inyong kinabuhi. Mo na daghan kayo mga cannot be used nga mga believers. Unya mostly mga kaigsunan, mostly nga dili mahimong effective sa buluhaton sa Ginoo kay lisod jud kayo i-overcome. Ingnon ta mo, lisod kaayo i-overcome pag kana na maoy naka-victimize nimo. Only by the grace of God that you can get loose of that kind of problem. Amen? So, ang mga nakalit go sa dana, makita sa nimo nga kanabitong magpagamit gyud sila sa Ginoo. Kay naa magay mga naka-overcome gyud, mga overcomers. So mo to sila kuan gyud kanabang magkuan na ta, mag-faithful ta sa Ginoo. Sila mo'y nakasabot sa mga ingon ana nga klase nga kana panghitabo sa kinabuhi. No? But si Mary, pakita na to, naagyo record, she was pure. Letter B, her calling. Nindot ka iyang calling mga kaigsunan.
God selected her for the highest honor of bearing His Son. Siya magmabdos sa bugtong anak sa Dios. Mao na nga nahimo siyang earthly mother. Pero bisag wa pa si Mary, naana si Jesus Christ. Pero tungod sa misyon, tungod sa katuyuan nga luwason sa Ginoo, ani ng panahona nga kanang appointed time na nga si Kristo munaog na. Si Mary maoy gipili para i-conceive ang anak sa Dios. Kay dili man pwede nga mutunga nagkalit mga igsoon nga walay kaliwat. Di man pwede. Kay dili man nga munaog siya, nya luwason na niya diretso. So ninaog siya as God. How can He die? Di man pwede mamatay ang Ginoo. Dili man pariha ng Zeus kanang unsa na kanang sa pana Poseidon. Dili man pariha ana kaysa to sa impierno si Hades. Dili man na mao nga nagubat niya namatay. Ang Ginoo nga tinuod mga igsoon dili mamatay. So kung ninaog siya isip usa ka Dios, Ginoo. Awa na, di siya kaluwas na to. Kay siya man mismo nagsuwat ang penalty sa sala kamatayon. Unya, dili man nato kaya mga kaigsunan nga atong bayran, kinahanglan magyuta, mubayad sa according sa law, sa rules sa Ginoo, the wages of sin is death, which is hell. We cannot get out of it. So mao na ang Ginoo siya mismo mo inibuhat ana. Unya niani siya isip Ginoo, how can He die? So mao na ang gibuhat sa Ginoo, nagpili siya og pure nga babay para ipagawas niya. Kay kung dili pure, panlitan na anay mga anak daan. Dili na virgin birth. Di ba no? Dili na pure. Hugaw na. Dili makaluwas. Pero, gipili gyud si Mary para magdala sa anak sa Dios. So after nga nanganak si Mary kang Jesus Christ, naapay daghang nisunod. So she is no longer virgin. Dili na siya virgin. Ya, ganong ang tawag sa mga tao, virgin man gyapon. Mao na kapait niya gi-worship dayon nila kay Virgin Mary. Luke chapter 1, 28 to 31. 28 to 31. In His Bible. And the angel came in unto her and said, Hail, thou art highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Mao gini nga phrase na pita gikuha sa rosaryo mga igsoon. Blessed art thou among women. And blessed are asa to ang ilahang kuan, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Sumpay-sumpayan ba? Para murag tinuod ba? Sagulan gyud na og kanang tinuod. Nya sumpayan dayon nila og ilahang kaugalingon nga kalaki. Amo na diha. Sumutuod ay mga tao kay sa Bible. 29. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. Kuya wan siya, oy. Dali man ka angel na gunaan nagsultigod. So, ingon diri sa verse number 30. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Ninduta na nga makita ta og kanang makita tas Ginoo ba thou hast found favor with God. Pero daghan biya sa Bible mga kaigsunan nga na mention ni nga nakakuha kag favor sa Ginoo. O makita nato giunsa sila paggamit sa Ginoo, and this time si Mary ang gigamit sa Ginoo because God found favor in her. In verse number 31. Verse 31. And behold,
Thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. What a sweet name. Jesus. The name above all name. Unya, gigamit-gamit lang o ngalan sa mga anak, sa mga katawhan. Sa akong nahibawan, pag naay bata nga hinganlag Jesus, problemado gyud. Mura bag walay blessing gikan sa Ginoo ba nganong imo man gigamit balaan man nga nga. Di ba? Daghang kong nailanoy nga angan Jesus. Ako man ilikay Jesse. Ina na may Jesse sa Bible. Sa pa. Jesus kanang yung Jesus. Naagyod nya nariman ka taon ka Jesus. Ano dire? Dalawa, di ba? Problemado ang kuan kay mura magdili gialaw sa Ginoo ba? Wala gialaw kay balaan ni nga ngalan it was God who gave this name to Mary aning panahon na. So, ang nindot kayo nga calling mga kaigsunan. Kani, wa magilaay makalabaw ani. Dira nakanindot. Kita gitawag ba ta? Unsa may calling sa Ginoo sa tuwa? Unsa may gipada sa Ginoo nato? Ang ebanghelyo ni Kristo. We are now the bearer of the gospel of Christ. O di ba nindot na nga calling? Si Mary mga kaigsuonan, nalipay siya. Atong pangutanon kita, nalipay ba ta? Maubito na kanang mga kuan na kanang magpabaptize na, sigurado na nga luwas. Ato gyud ang i-scrutinize, willing ba ka mo undergo, willing ba ka mo dala, willing ba ka mo sakripisyo, willing ba ka mo serve. Kaysa imong pagpabautismo, ang pasabot na I'm going to serve you, Lord, as long as I live. Amen. So kitang tanan nga mga nabautismuhan, we are enlisted as a servant of God, legitimate servant of the Lord sa iyang simbahan. Amen. So there is a Lighthouse Bible Baptist Church. If you are saved and baptized, you are part of the body, you are part of the force nga mulakaw aron iwali ang ebanghelyo. That is your responsibility, the Great Commission. And you made a promise to the Lord. Lord, I am going to serve you sa dihang gilubong kauban ni Kristo dito sa tubig. Pagkabanhaw nimo. I do not know kung inyo na nabati, pagkabanhaw, paggawas nimo sa tubig, nindot kaayo ang feelings. Mao ba na gibati ninyo? O paglunod, no. Bugnaw kayo ang tubig. Basig mo tayo inyong nainamduman ba? But kung na-feel lang yun mo, the acceptance of the Lord. It is the Lord that will accept you as a servant. Munang dunay joy sa imong kasing-kasing. Kay gi-accept ko ka. Kanang bitong pass mo resume. Unya pagkahuman, pirting ampo nimo madawat unta ko eh. Di ba? Unya pagkahuman sa dihang nadawat ka. Unsa may gibati nimo? Hala, nadawat na. Di ba perting lipayan ni mo? Inig-uli ni mo, mura ka naglutaw. Nga naman, anak ko'y trabaho. Yeah! Napriso na ko. Di, huwag makakaibaw, anak. Pero sana, Kristohano na ka, wana. Ang sunod din mong mahibaw na na, wana kay time para sa Ginoo. No? Pero sa kanang unbeliever pa ka, lipay, oy. Lipay. Pero sa diyang believer ka, mga kaigsunam, sige ka kaigos mensahe. Di magigit ko kalugan, ani, oy. Nung kasabot ng Ginoo, kay gitagaan ko kunyag trabaho. Dili ikaw, na-bribe ka, oy.
Kaya gusto sa Ginoo nimo free ka. Just like the people in the Israelites in Egypt, God wanted them to be free so that they could worship the Lord. That is the reason nganong gikuha sila sa Ginoo dito sa Egypt. Kay di na sila ka-worship. So tanawa na mga trabahante, kanang mga na kay employed ka. O hapit dinagay ka hatag panahon sa imong pamilya. Kaya panaminaw mo. Anniversary ninyo, di mo magkita, kay puro mo na nabaho. Unya, napagay panahon nga, tuyuon yun ninyo, nga kinanglan, na inyong shifting, kanang di magparihas ba? Kay para kung panggabi ang usa, na itaos balay, nagbantay sa mga bata. Nga ikaw man, mag-abot na mo, usay, di na mo mag-abot sa daan, usay, mag-appear na lang mo. Mura bag-wrestling ba? O, ikaw na po. Pero yung mga naon kapuyan, ay mo na, ang buhaton nila, mag-hire ta og kuan, kanang mo bantay sa atong anak. O, nagbinugo na ka. Naghago mo, nagpalayo mo sa inyong anak, kunyang inyong gikita dito, inyong rapong gihatag. Ikaw na lang kung tato yung nagbantay. Tayo pa naminaw mo. So, ang mga bana, pag winaysad mo, ako ni kayuran og tamas ginawa para ako na lang asawa murag akong gisweldohan ba? Remit nimo, remit. Mura ra ka gasweldo, tinuod pa nga ginikanan ang nagbantay. Di ba? Kaysa pabantayan nimo glaay lang imong anak, unya pagkahuman imong gigatas kay di na makakapatutoy. Mahibong kapaspas man ang hurot sa gatas. Yan. Lami, may kilawon ang gatas bata. Lami, mo na siya, lami usapon ba? Dali ang mahurot gatas. Oh, kanang di man gina wise mga kaigsunan. So, wala, dili nimo mahatag ang tanan nga dapat ihatag nimo sa imong anak. Ikaw man ta gitagaan sa Ginoo anak. Pero imo na lose. Ngano man? Because imo gibaligya imong oras. So wala kay panahon diha, how much more sa Ginoo? No? How much more sa Ginoo? Muna kung na-camp, trabaho mo ko. Excuse. Ang uban, may trabaho man. Pastor, maganhaan lang ko, Pastor, kay di ko kabiya sa trabaho. Unsa man na? Unsa may tawag na? Dili wholeheartedly. Dili ka free. Niya gusto sa Ginoo, free man ka. O man na itong unaon kadunay. Are you listening? So we have a calling. Mary had a calling. Sa dihang gidawat na ni Mary ang iyang calling, mga igsoon, giampingan yun niya, nitago ko siya good. Dugay-dugay ng panahon. Kay ulaw, baya nga, namabdos ka niya, wakay bana. No. Sumo na siya ang kuan jud kana seryoso si Mary nga iyang gidawat mga igsoon. Dapat kita seryoso pud ta. Kay gihatagan naman ta ani nga misyon mga kaigsoon. Naa na sa atoa, luwas naman ta. Gitagaan na ta sa balang espiritu. Sure na ta nga balangit ta kung mamatay ta. Giandaman na ta og mansyon dito sa langit. Igabot sa itong kamatayon, ningon na Ginoo, igabot sa panahon, kuhaon na tika, kay kung asa ko, naa ka. Di ba? Yan, magandun na kuha ka Lord, kuha ako Lord. Kaya pa, napakoy gipapangita ni mo. Pangita asa na. Di ba? So, para makita ni mo, libriha imong kagalingon sa panahon. Number 2, conception by promise. Conception by promise. Wala siya nga kanang murag kalit lang og kuan ba, kalit lang kamabdos. Naay promise mga kaisunan. Letter A, the announcement. Gabriel declared the miraculous conception. Ang angel gyud, si Angel Gabriel, maugyoy declare kag Mary sa verse number 32 to verse number 35. Diara ang gisulti sa angel. He shall be great. Ang bata nga naa sa imong tiyan, he shall be great and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David. So mahimong
hari mga kaigsuonan. So kung imong tan-awon, dili baya kanang si Mary ba kung wala pa siya gigamit sa Ginoo, imposible nga ang anak ni Joseph mahimong hari. Tayo pa nakuha ninyo? Pero tanawaw, gideclare na daan, mahimong hari. Dili kay hari, mga igsoon, hari sa tanang hari. King of kings and Lord of lords. Verse 33. And he shall reign over the house of Jacob forever. Dili na ilisan. And of his kingdom there shall be no end. Ug siya atong gialagaran, mga kaigsuonan. Ang mga tao makita na to sa katong panahon pa sa mga gingharian, ala kung makaalagad sila sa hari, mga kaigsuonan, ang ilang kinabuhi, ilang ilatag diya. They are willing to die for their king. Taliman ka gidakop na ang ilang hari ilang yung i-protect sa ilang kinabuhi. Kaya gigukod na ang hari, sige, ako lay bahala diri, ako sa ning harangan diri. Ang iyang kinabuhi ang iharang para lang ma-safe ang hari. Nanawa nag-unsa sila mga lagad sa hari. Ya karon, simbahan na ang atong gialagaran, hari sa tanang hari. O tanaw giunsa nato pagbugal-bugal ang kanang misyon nga gihatag sa Ginoo nato, hari sa tanang hari ang naghatag. Giunsa nato pagdepensa, mga kaigsuonan, ang buluhaton sa Ginoo. Di ba ang mga Kristohano nagihapoy naguba? Oy, paminaw mo. Di ba ang Kristohano nagihapoy naguba sa buluhaton? Ang pagdili, paghatag sa iyang full devotion sa Ginoo, makita sa mga tao ang witness sa iyang kinabuhi, mga igsoon, na dili siya seryoso sa buluhaton, nakapahimo nga ang simbahan sa Ginoo nga iyang gisugdan, mga igsoon, na less ang value sa tan-aw sa mga tao, dili marespetuhan. Nga naman, because of the people inside the church. Walay seriousness. Kaya sultihan ta mo, mga igsoon, kung usa ka tao dili seryoso, di po ka seryosohon. Kaya pa nakuha ninyo? O nag-discipleship ka, hindi ka seryoso sa pagtudlo ba? Hindi po ka seryosohon niya. Igor kay ingnon nga, di lang sa tamag kuhan doon ha, kaya na-feel man niya, di ka seryoso. Murang pagay ka og kuhan sa imong panahon, murang ka og nagasto ang imuhang panahon ba sa pagtudlo niya. Ma-feel na nila nga, walay gugma bitaw. So mo nakita mo yung pa-depreciate sa value sa church. Nga dapat, ang hari sa tanang hari, maumay nagbutar na ito diri, the Lord Jesus Christ, maumay atong gialagaran, gisunod na to mga kaigsunan, nindot unta kayo. Di ba no? Nindot gyud unta kayo. Muna niya, gingon sa angel mga igsoon, he shall reign over the house of Jacob forever. Apil na karon. And of his kingdom there shall be no end. Apil ta karon. Nalangkob tas gingharian ni Jesus. We are living, mga igsoon, nga ahari ang atong gialagaran. So asa naman ni ang atong pagdepensa, ang uban, mga religion gani, na ay faith defender. Ila jud ipakig-away ang ilahang pagtuo. Di kita mga Kristohanon, dili nato inganaon ang atong pagpangalagad sa Ginoo, wala tay seriousness. Mao nga dili ta makadaog sa atong kinabuhi. In verse number 34, then said Mary unto the angel, how shall this be, seeing I know not a man? Unsao man ako pag-conceive, nga wala pa man ko'y bana, I know not a man, wala pa may nanghilabot nako. 35, and the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore, also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Praise the Lord. Ang angel nag-ingon kanang bata nga naa sa imong tiyan, he will be called
the Son of God. Unya, diha na nagkagubot-gubot ang kinabuhi, mga igsoon, kay di mo tuo ang mga tao. Kay kung anak pa na sa Ginoo, nganong diha man na tao? Isyo tanan. No? Ang tao nga di mo tuo, isyuhon gyud na tanan. Tanan mangita na sila og liki, mga igsoon niya, isyuhon nga kung tinuod pa ni nganong naamana. Kung tinuod pa ni nganong iunani man ni. Kung tinuod pa ni, ang pagtuo, mga igsoon, requires no question. Yes. And God is asking our faith. So kung ituo ta nga si Kristo mao'y nagbutang nato diri. Kung unsa may ipabuhat ni Kristo nga makuha nato suma sa gisulti niya sa iyang pulong, mga igsoon, we should not question Him. Buhaton nato ni. Yamin ka nganong kana matong gibuhat, pastor, kay padung na sa gisugo sa Ginoo nato. And it is the Lord who is guiding us. It is the Lord who is orchestrating everything sa buluhaton. Kay kung dili ta magkahiusa way kadaugan, mo nagiging sa Bible, until nga magkahiusa ta, we can never see victory. Kay dili victory, mga igsoon, nga mudako lang isimbahan diha. Kay kung imong tan-awon ang naa sa sud sa simbahan, daghan kay di ka mao magwali, di ka mao magsulwining. Pipila lang ang gisaligan. That is not growth. Kung sa kung sa pan pa na, halo. Di ba? Kung sa kwan pa na, kanang naay filler ba? Daghang kay filler. Gamay ra dito ang mapuslan, pero dako, daghan nagpadako. Daghang paburot. Pero kung imo nagtagsa-tagsaon, pila ra ka buok available diha to do the work of the Lord. Di ba? Anong grupo. Daghan kayo. 20 may ka grupo. Pila ra ka buok ka mao tudlo diha. Kailangan dapat tanan makamao. Because it is the responsibility of all nga ma-share nimo ang ebanghelyo ngadto sa usa ka tawo, mga kaigsunan. Ato na nga responsibilidad. Kay nahuman naman kani lahi ni nga pagkamisyon kay trabahoon pa man. Pero nahuman na o gihatag na sa Ginoo nato ang misyon, mga igsoon. Ang announcement sa ato go and preach the gospel to every creature. Ang iyang announcement kang Mary, mamabdos ka. Miraculous conception. Walay manghilabot nimo. It is the Holy Spirit nga mo visit nimo, then you will conceive and the baby inside you will be called the Son of God. Pagkaninduta. Kani ato ang paglakaw, mga kaigsunan, ato nang gi-share ang natapos na nga misyon ni Christ, that people nga makadungog sa ebanghelyo will become the child of God. Mahimong anak sa Ginoo. Kaya tanan nga ni dawat, mga igsoon, nituo ni dawat gitagaag katungod nga mahimong anak sa Dios. Mao nay nakanindot sa atong gidaladala karon nga mensahe. So we are the bearer of this great message of salvation. No, the gospel. Letter B, her acceptance. Mary humbly submitted to God's will. Diri nagka-diferensya ang acceptance sa mga tao. Mauna nga dili nato madu with humility ang buluhaton sa Ginoo. Kung matandog na gani atong pride, dili ko. Nganong ato mag-agdon sa atong gusto? Dapat dili nato agdon sa gusto. Sama sa gibuhat ni Mary, uy mga igsoon, sultian ta mo. Mas lisod ni ang kang Mary nga iyang gi-accept ang challenge, mga igsoon, ang kabubuton sa Ginoo, gi-accept niya nga imabdos niya ang manluluwas. Masayo ning ipanabi nato ang gibuhat sa manluluwas. Tay panakuha ninyo, mga igsoon. Pero nganong si Mary ni accept man siya with all her heart. With all humility. Ni submit siya, mga kaigsunan, sa kabubuton sa Ginoo. Look at verse number 38. 38. Usay gingon sa Bible, and Mary said, behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her.
kita sa atong kinabuhi mga igsoon giintriguhan punta sa Ginoo og misyon buluhaton, dapat ang ato pong kasing-kasing, Lord, be it done, be it unto me according to thy word. Tuguti, Lord, nga mahitabo sa ako buhaton ako according to what the Bible says. Kanindot naman lang kung maunay mga kanang kuan sa mga Kristohanon. Kang Mary gani, lisod kayo ni iyang misyon, gidawat niya with humility. Kita dapat atong dawaton, mulakaw ko. O ato challenge, sunod camp nato sa Family Discipleship Camp, dapat naakay da. Pagkanindot na, karon pa lang, ga-desire na ka, Lord, I will bring. Lord, I will bring. Makigtrabaho ko sa among pastor. Makigtrabaho ko, musunod ko, buhaton ako kung unsay aking buhaton. Kay para sa ni sa atong kaugalingon nga kadaugan mga igsoon, sa matag pamilya aning simbana. Kay lisod kaayo mo claim tag victory as a church, pero walay victory as family. Nakuha na to. Dili man na nato mahusay. Nga naman, kita man ang simbahan. Muna dili kadaugan mga igsoon nga nabubuan ta diri kwarta para mo nindot mo dako atong yuta, dindot atong balay, pero dili gikan ninyo. Dili na healthy. Sa tubangan si Ginoo guilty. Di ba? Kay lahi nga pamaagi mga igsoon, ang gusto sa Ginoo nga gikan ninyo mutubo ang simbahan, and the building, the property is the expression sa atoang blessing. Giunsa ta pag-bless sa Ginoo? Expression sa atong gugma sa Ginoo, pasalamat nga giunsa ta niya pagpanalangin. Mabitaw na nga mo, kalit lang kadako ang building ingon na, pero ang mga nasa sud diha murag patay. Murag patay gyud. Mo na lang na ipanghatag. Dili mo ana kanay ihatag. Ang tinuod nga manimbahay mo ay magdala. Dili kay inigana diha unsay mada. Untay pa naminaw mo. Mo na nga magdala kog tanom dito sa simbahan kay nindot ning naay tanom dito. Dili kay ngadto dito lang nindot lang gini mga tanom diri ay. Naigadaan na. Ulo, kanindot sa mga bunga. Kanindot sa mga bunga. Uy, Tempa, ikaw dapat magdala. Time pa naminaw ba ta ni? Amen. Wala pamantay kanang kuan gyud ato ang tamnanan ingon ana kanindot naman lang mga igsoon usa ka adlaw na natay simbahan nagyud tay garden gyud natay kanang mini farm kay mao man gyud ni design sa atong church tungod kay daghan ta natay rescue hono natay kanang i-desire nato nga school natay garden gyud nya ang atong lutuon na diha natay farm natay manukan natay babuyan natay kandingan. So, kani si Mary mga kaigsuonan, nindot kay kasing-kasing. So, dapat muliwat ta aning dapita nga sa dihang tagaan ta og responsibilidad sa Ginoo. Dapat with humility ato ning buhaton. So, kalimtan nato kung kinsa ta unsa ta ka espesyal, wala walay kanang kuan ang pagtanaw sa Ginoo nato no dili according to kana bitaw imuhang unsa ka klase nga tao, dili. Ang iyang gitan-aw nato is our faith to him. Mao sa ni si Mary. Nganong si Mary mo gipili tungod sa devotion ni Mary sa Ginoo. Ug kana mo'y nakaabot didto sa langit mga igsoon. So no wonder sa simbahan dili tanan maintriguhan og kalag. Dili parehas ba? Pero usa ka adlaw dapat maintriguhan jud ka. Because of your faith to do the work of the Lord. Alright, lastly, number 3, confirmation in praise. Confirmation in praise. So dunay usa ka tawo nga gigamit sa Ginoo to confirm sa pagtuo ni Mary. Letter A, Elizabeth's blessing.
Mary's faith was affirmed by Elizabeth. Kinsa man ni si Elizabeth? Iyang igagaw. Mama ni kinsa? John the Baptist. John the Baptist. So, in verse 41 to 45, atong basahon ang account mga igsoon, verse 41, the Bible says, "And it came to pass that when Elizabeth heard the salutation of Mary, the babe leaped in her womb. And Elizabeth was filled with the Holy Ghost." Ni leap. Amot gyud sa atong paglayat-layat sa bata dito stiyan. No? Nagtuyok ug unsa to basta ni leap diri according sa Bible. In verse number 42, "And she spake out with a loud voice and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb." To ano ang phrase o? Ilang gigamit mga igsoon. Gisumpay-sumpay nila para mahimong murag sounds biblical. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. Gipunan og Jesus. Yan diri wa man gipunan nila. In verse number 43, "And whence is this to me, that the mother of my Lord should come to me?" 44, "For, lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ear, the babe leaped in my womb for joy." Hallelujah. Look at 45. "And blessed is she that believed, for there shall be a performance of those things which were told her from the Lord." Blessed kay matinuod gyud kung unsay gisulti sa Ginoo, matinuod gyud. Kang kinsa? Kang kinsa? That believe. To them that believe. Diri kay si Mary man, blessed is she that believe. O karon, atong iabo sa ato kay again sa ako nag-giingon, ang part ni Mary is to complete the gospel. Part siya. Kita, human naman ang gospel, naana sa atong kamot, mga kaigsunan. Do you believe? Amen. Do you believe in the Great Commission? Do you believe that God saved you for that reason? To go and to preach the gospel to every creature. Do you believe? Amen. Then go. Amen. Go without fear. Go. Do not hide yourself. Ayaw ipahigot ang imong kaugalingon. Ayaw ipapriso ang imong kaugalingon. You need to be free, mga igsoon. Kay dili man kanang sulwining ra imuha unya pagkahuman kung nakalugar ka, kung kanusa ra ka makalugar. Di ba? Unya sa dihang naa kay lugar, mag-ilaw pag yun na imong pamilya o ang simbahan. Oy, anisay lang. Di ba? Mo man ay mahitabo. Uy, sayang, kanang maurag yun yung panahon na nga makabanding-banding ko sa akong pamilya. Unya, yun sa man si pastor, manayming man sad. O, nag-alala, magyun na ang simbahan, manayming kung unsawi trabaho kay ang mga Kristohanon gahigo. Adto yun sila ganahan sa trabaho. So, adto po ibutang dito ang mga camp, ang mga, unsa pala diha nga mga obligasyon. Di ba? Pero usa sa reason, dapat dili ka na. Ang reason nga nung ibutang na to sa panahon nga may trabaho, tungod kay ang atong misyon, tuad dito kasagaran. Because they do not know. Nga dapat free ka to worship the Lord. So dapat mo na reason. Pero apil man ang Kristohanon. Nga timingonon na to. Kaya mao lagi, trabaho lagi. Di ba? Pero dapat ang ato na gitanaw na, aris bakasyon, kay way klase. Di man takalikay anang schooling. Are you listening? Di takalikay ala, morally atong kuanon. So kanang trabaho, mabiyaan gyud na nimo, mo leave jud ka. Unya ang problema kay ang imong leave pila ra ka adlaw. So ihatag na nimo sa pamilya. Dili na sa simbahan. O nakasinabot ta? Mo na luoy jud kayo ang bulhaton sa Ginoo. Kay ngano man? Luoy in the sense nga mga piniriso ang mga Kristohanon, pero ang tinuod nga luoy ang Kristohanon nga dili makapangalagad sa Ginoo. Mo na nakapait.
So ang atong pagtuo wala nato na affirm because we did not perform. Ang tinuod nga pagtuo mga igsoon, there is a performance. Ug ang mulihok ana nga maka-perform ka is God. He will abide or mag-agad siya sa imong pagtuo so that He could work in you or through you. Di ba, according to thy faith, be it done unto you. Will be done unto you. Mo na, according to your faith, mahitabo na sa imuha. Unya, kumusta man ato pagtuo? Kumusta ang pagtuo? Kabahin sa monetary blessing. Kumusta imong pagtuo sa offering? Kumusta imong pagtuo sa tithing? Capable ba ka mo receive og milyones? Kung dili ka kamaw muuli og 100,000, 200,000, 300,000, 500,000? Oh. Ganahan ta mo income mga igsoon og 1 million. Pila may tithe sana? O kaya ka mo uli og 100,000? Hindi ko, tithes na, napay offering. So kung imo nang itupong, kaya dapat taas man ang offering kaysa tithes. Pero imo lang itupong mga kaigsunan, at least you are expressing according to the measurement nga kuan sa Ginoo nato, which is the tithes. Itupong lang nimo, okay lang. So, mahug na siya og 200,000 na. Napay mission. Pastor. Ay pa, pastor. Di na lang kuha ng milyon, pastor, ay. Kaya po na to, ato itupong tanan, 300,000 na na, 700 na lang mabilin sa imo. Okay na ka? Yes. Di ba, surrender ka, di na lang ko, pastor, ay, dakuha na 300, pastor, ay. Bugo, agyan mo, na yung mga taong di kasabot. Yan na pa yung first fruit. Ha? 1 million? 1 million naman. 1 million. Tanawa na ka. Mura na giangkon mo, basta mo dako na. Pero samtang gamay pa, kuhan kay ka, proud kay ka. Uli, dyo ko, kay iya gunas ginuugod doon. Pero kinintahan siya na, 10 pesos. Uli ko, iya nas ginoo. Yan, ito, nag-100 na. Uy, uli na to kay iya manas ginoo. Ya, 100 pesos, okay pa kayo. Pag-abot ng 100,000. Pila? Kwenta ako nung balik. Dudahan na ni mong calculator? O naatay limit. Kita mo'y nagbutang og limit. Supposedly, God has no limit in blessing His people. Mabito na sa soul winning, ningon ang Ginoo, pangayo, bisag unsa. Pangayo, bisag unsan. There is no limit. Pag-blessing na atong isgutan. Napay tithes, napay sukod ang iyang gibubo nimo. Naisukod ang iyang gipangayo. Pero sa diyang ibalik na sa Ginoo, ang blessing tungod kay niuli ka, naabay sukod ng bubo man. Mag-agad na sa imong sudlanan, puno. Muna palit mo nagang sudlanan. Para puno. Di ba? Ala, naakay Maribank, naakay Good Time, naakay GCash, naakay kay karon ang nausuron ang mga digital bank naman. Kay mo may dako og kuan, dako og interest. Ano, dako masag interest ang mga local bank kung manghuam ka. pero ang savings gamay kayo og tubo. Ang dakog tubo kanang manghuam ka. Dako ang tubo. Pero karon ang number 1 doon ang Maribank. Pero mao na nay kanang kuan ron, mao na nay kusog ron. Pero ambot lang kung mahadlok pa tana o di, wa may physical good nga kuan. And basta digital, pwede mawa, pwede na, pwede wa. Pero aritas Bible mga igsoon, sure man eh. Amen. Lupigo ng digital ani. Mao na kani ang blessing mga kaigsunan nga makita ang atong pagtuo.
Because there is no question sa side sa Ginoo. He can pour us a blessing. But our faith, according to our faith. How is your faith? No? Kaya ba natong sauon? Ug unsay pwedeng buhaton sa Ginoo sa atong kinabuhi? Pinaagi sa atong pagtuo. Mo na nakakuan sa pangutana. Kung kaya ba. Letter B. Mary's Magnificat. She glorified God in songs. No? Gi-glorify niya ang Ginoo sa usa ka awit. O part sa iyang kanta atong basahon. Luke chapter 1, 46 to 47. Ingos verse number 46. And Mary said, my soul that magnify the Lord. Ambot to say tono, ani? Kay kanta man ni mga igsoon. And Mary said, my soul that magnify the Lord. 47. And my spirit hath rejoiced in God, my what? My Savior. Si Mary ni sulti na si Kristo iyang Savior. Ang Ginoo dili manginahanglan og Savior. Kay kung si Kristo nanginahanglang Savior, dili siya tinuod nga Savior. Dili siya Ginoo. Kay ang Ginoo may muluwas. Unya, naunsa man ni kalakiha nga sa mga religion, gituhuan man nga si Mary, Ginoo. Unya, si Mary mismo ni ingon, mga igsoon, nag-rejoice siya. Ang iyang pag-declare sa ngalan ni Kristo, gisumpayan niya may Savior. Naunsa man na nato. Ha? Sa una, diha ra magyud ta nito o nga Mama Mary gyud atong tawag gyud. Mama Mary, nakimama uroy ta. Mama Mary. Unya pagabot na ni Jesus, Papa Jesus. Tanawa na sila nagiparis duha. Ngano gud taong na mama si Mary, na papa si Jesus? Kisa ilang anak. Kadakong bugal-bugal. Unya, ang mga kita sa una, wapat kay ba unsay gisulti sa Bible. Umugin na, Papa Jesus, Papa Jesus, Papa Jesus. Di ba? Kisa may na-guilty, na-guilty. Kisa guilty. Look, Papa Jesus. Nawara ka? Wala magod na minyo si Kristo, God. Pero ilag yung bahidan, mga igsoon, bahidan yun nila og hugaw si Kristo. Muna, ang giparis pa yun, si Mary pa yun. Nga mao'y gigamit sa Ginoo nga mahimong inahan niya diri sa kalibutan. Mo na giparis na Mama Mary, Papa Jesus. O di ba mao na gitudlo sa ato sa una? No, saon ka na nila pagpangulipas. So mo na mga igsoon, si Mary nag-rejoice siya. Nga naa na, niabot na. Mary knew the prophecy. But Mary did not expect na siya mahimong part sa prophecy. Maunay rejoicing ni Mary. Mga igsoon. Now, diray sa ato nga bahin, giprophesy na baya nga daghan mga luwas, na ay maluwas, mga hintil maluwas. It is prophesied, mga igsoon, nga na ay mga tao nga sa mga Gentile nga grupo nga makadawat sa ebanghelyo. But we do not know nga mahimo ditang part ani nga prophecy. Nga nakadawat ta sa ebanghelyo, naluwas ta, unya karon bearer ta. Wa gyud ni in my wildest dream mga kaigsunan before nga naluwas ko, wala gyud sa akong unahuna nga mahimo kong preacher sa pulong sa Ginoo. Na mahimo kong bearer sa gospel. Wa gyud ko ani naguna-una. Mao na ganindot kaayo na ay rejoicing mga igsoon. Every soul nga modawat sa kaluwasan, there is rejoicing. O hinaot pa nalipay mo ang resulta sa atong camp na atay I think 8. Kay niapas man si Isaac. Mao na ang discipleship kinahanglan sudsud gyud ta. Ato gyud sila tudloan kay ngano man daghan kay mangingilan. Daghan jud kay mangingilan. Symmetrite. Unya ilang ihampak dito, nya nindot ra ba kay acceptable kay sa unod.
ang ilhanan sa kanang dili siya kanabit naong ilad-ilad, sakit sa unod. Sakit sa atong buot ang kamatuoran. Kay kita gyud ang masinaypanon, kay kung di pa ta sayop, di na ta panaugan oy. Muna reason nga papaminawon ta sa mensahe kay puros ta sayop. Muna inigpaminaw to sa mensahe na igo, ayaw kasuko, malipay ka kay tinuod ang imong gipaminaw. Kay kanay naa sa sayop mga kaigsunan, mura kang gitik-gitikon bala, nindot lagi ninyong simbahan, lingaw kayo ko, lipay kayo ko. Eh, sayaw man. Yan na pa'y dancing light. Pagaganahan sila. Kana, ang message atong paminawon. Kay watan ni adto sa church para manayaw. Ni adto sa church para matulid ning atong kinabuhi. Kay perting balikuan ni mga kaigsuonan, mura tang nadas magagpison. Aw matulid man ang nadas magagpison. Mura tang nadas magagtaktikarga. Di ba no? So dapat paligsan tagpison aron ta matulid. Oh, di na lalim oy. Mo na nga expect you ka when you come to church na agi usa kay maigo na pud nako ani kay makasasa mo gyud ta. So mo na maibaw-an nimo tinuod ang simbahan kay mamadlong. Tinuod ang simbahan kay consistent. Dili magagad sa mga tao, consistent. Nakita ba ninyo sa atong simbahan? Nga mabadlungan gyud ang mga manimba. Nakita ba ninyo ang consistency sa atong direksyon? No, kita lay dili pag yun ni kupot sa daro. Di ba? Kupot na mo sa daro. Ay na mo sige og tanaw sa kilid, sige tanaw na to. Di ba na sukarap ni pastor sa daro. Kung kita tanan magkupot, awa na nindot kayo. Di ba? So, kani mo na ato nakatunan sa kinabuhi ni Mary mga igsoon diri ato na sa niputlon diri dapit. Sa sunod ato ni sumpayan, tulo ni kabahin atong gitunga-tunga. So, kani chosen in purity, nindot kaayo. Kinabuhi ni Mary. Gipili siya because she was pure. Unya, ang iyang conception is by promise. Ang angel gyud mo ni duol niya o gipramisan siya nga ikaw mamabdos ka. Unya, from the heart gyud gi-accept niya mga kaigsunan ang kabubuton sa Ginoo. And the confirmation in praise gigamit sa Ginoo si Elizabeth ug si Elizabeth pod full of the Holy Ghost. Ana na sila kabuutan nga manag-agaw, maupoy gigamit sa Ginoo para mahimong inahan ni John the Baptist, the forerunner of the Lord Jesus Christ. Nindutang pamilyaha. No? Kung ato nang iabok karong panahon na, mga pamilyang Kristohanon, pagkalipaya mga kaigsunan. That is the reason why we have evangelistic night, camp, to bring our loved ones. Try to bring your loved ones first. What a great joy. Nga usa ka panahon nga makita ninyo inyong mga kaliwat diri. Mga igsoon. Duha ra may atong mabuhat sa atong family. It's either to give them up for God, for the work's sake, or to bring them. So try to bring them first. Mao man akong gibuhat sa una. Gidaan ako si mama, mga igsuon ako, gisiran ako sa pulong sa Ginoo, ni undang ko 1 year sa Bible School para ako'y mangunay nila og tudlo. Wa may nahitabo. I cannot lose another year. Nibalik kong eskwela, mo na akong 3 years, na imong 4 years. Di kaya, nga kita'y mangamot. So, moro ito akong deal sa Ginoo, Lord, muhunog kong usa ka tuig, ihatag na ko akong mama. Nga masave siya. Di yun, wag yun ni Simba. Enrollment na balik. Din ko, Lord, ikaw na'y bahala sa kong mama. Magpa-enroll ko balik. Ni Simba. Ano, wag ka magbutbuot ba? Amen. Ayaw pagbuot-buot, kay dili ka kabalo, wa ka kabawog unsay tinguha sa Ginoo. So dito panahon na, ni Simba sa mama. Ana. Kuni ang ako mga kaigsuunan uban, ang luwas, diin-diin. Pero pag-abot diri, di man may magkasinabot. Ano, bahala na, basta at least.
naka-impart na nila. So wala ko igsuon nga wala na ko nasultihi sa kamatuoran. So sa akong aside na ako sa kay nahimo mang barrier. Nahimong barrier ba? Kanang dili kayo nila gitagaan og regard bitaw ang akong pagkapastor, so I need to give them up. Kay mo may rule sa Ginoo. So na ako diyan dapita. But if you can bring your loved ones, do so. Ako naman. Human naman. Ako namang nakuha niya. Aliman. Oh. Kuya, biyan ang aliman. No? Di ba? German man na. Oh. Aliman niya? German man na? Apil no? Apil ng German. Alin man dyan? So, dili siya healthy sa akong calling. So, rules, sakit man sa akong dugan, I need to give them up. Pero, kamo, ay mo give up. Huwag ba ninyo gibuhat ang inyong best? Bring them to the camp. Bring them to our evangelistic night. July to December. July to December. Na atay mga evangelistic night diha. Bring them. Alright? Pero January to June, banata mga kaigsunan. Happy na to ang atong pag-focus on niya. No, muratag atong unaon ba, muratag ni abroad usaban ni abroad. Kayod sa pagpangita establish sa pwede natong tuluan sa pulong sa Ginoo at the same time tent making ta. So anan dapita mga igsoon magkayusa ta monindot ang dagan sa atong kinabuhi. Okay, so that is the life of Mary, the mother of Jesus. I hope nga naatay madala, mabawon na to sa pagpauli. Napaday mo yung mga kuan ron, mga groupings. Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this afternoon. Thank you for giving us this wonderful moment with you, O Lord, and the life of Mary nga gigamit nimo, Lord, nga mahimong inahan ni Jesus nga among manluluwas para maluwas kami nga mga makasasala. Salamat kay Lord sa mga principles nga imong gitugot, Lord, tuguti nga ang among pagtuo, among jud ni nga bantayan, Lord, nga dili mo bahar. So please help us to keep on learning your ways and doing it, Lord, because it is a way nga imong giingon namo. We need to exercise our faith. And through obedience, amo gining mabuhat, Lord, para sa imong himaya. Salamat kay Lord sa invitation this afternoon, and I pray that you will prepare the altar for your people and help them to come, O Lord God, with all their hearts, thanking you for that salvation that you offered to us, nga imong gyud nga gipadala ang imong bugtong anak diri sa kalibutan. Ug karon, Lord, taangko na namo ang kadaugan. Deep inside our heart, we know that we are saved. I know that I am saved. And thank you, Lord, for that. And I pray that in this invitation, Lord, we could give glory and honor to your name. Help your people to kneel down and thank you for that salvation that you have given to us, Lord. This is for your glory. In Jesus' name, amen. Amen. Igsoon, kung nalipay ka,